Alam mo ba, meron tayong hinaharapan na issue ngayon sa sektor naman ng asukal. 'Di ba? Dahil po meron, 'di ba? Kanina may report tayo galing sa RTV na sinasabing nagkulang yung supply dahil hindi po agad nakapag-ani yung ating mga magtutubo. Dahil nga doon sa naging epekto ng El Nino phenomenon sa ating tubuhan. Yung sama ng panahon rin. Oo, on a general sense ba, ito ba ay makakaapekto sa supply sa buong Pilipinas dahil po sa naging epekto ng El Nino phenomenon sa mga tubuhan. Nasa linya natin ngayon ba, mga kapuso, si Ginoong Manuel Mata, ang Pangulo ng United Sugar Producers Federation o UNIFED. Magandang umaga po, Sir Manuel Lamata. Live po kayo sa DCWB. Good morning po, Sir Manuel. Radyo na, TV pa. Good morning. Magandang umaga po sa Double Wing. Ay, Salamat good sa morning oras. po. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir Manuel, pakipaliwanag nga po sa amin ang kalagayan ngayon ng ating sugar industry. Talaga bang malawak ba yung naging epekto ng El Nino at meron bang epekto po ito sa supply? Well, yes. Natamaan talaga tayo ng El Nino noong karaan. And we felt it during the start of the harvest season. Kasi po, same period last year, same 3 weeks of milling last year, we produced 130,000 metric tons of sugarcane. Opo. Itong taon, pag-umpisa namin, isip namin 3 linggo, 3 weeks, yung hinarvest po, 5,000 tons lang po. Okay, so meaning, maiksi yung tubo and very scarce. It was badly hit by the El Nino. Para bang naging stunted yung mga tubo natin dahil sa effect ng El Nino? Ganun po ba yun? Parang nabansot? Tama po. Tinatawag namin po may bagong variety. yung bagong variety po, Unano. Unan. Oo. Ano po yun? Kahit sa panig ng bansa na may tubuhan, ganun po ang naobserbahan ninyong produce ngayon ng tubo? Oh, yes po, yes po. Kung sino po, which area na tamaan talaga ng El Nino, which is Negros, Occidental, and 65% of the produced sugar comes from this island, kami pala talaga natamaan. Pero rest assured po, wala tayong problema sa supply. Hindi tayo aangkat. And kayang-kaya ng industry na susupplyin ng Pilipinas po. Opo. Sir, over the years, yung pagtatanim natin dyan sa particularly sa Negros, hindi pa ba tayo, kumbaga, hindi pa ba tayo sanay sa iba't ibang klase ng panahon na meron tayo dito? Kumbaga, hindi tayo resilient ba yung ating mga, yung mga farm natin, yung mga production sites natin? Yes po. Sanay na kami dyan, kami mga farmers. No? Ang problema lang dito po, yung mga maliit, yung binigyan ng mga klowa. Okay? Sila po hindi handa. Hindi sila handa magkaroon ng mga ganitong catastrophe. Kasi po dati, consolidated farms yan. So yung consolidated farm, may mga irrigation, may mga traktora, kompleto sila po sa gamit. Okay? So we can withstand catastrophes like this. But yung mga maliit po, yun ang mga kawawa. Doon dapat umpisa na po yung gobyerno to help them. Opo. Lagyan ng irrigation, lagyan ng mga machineries. Wala yung pa bang nailatag na tulong? Ang haba ng El Nino period, di ba, Sir Manuel? Mr. Lamata, napakahaba ng El Nino period natin. Hindi sila nabigyan ng sapat na tulong nung panahon yon? Parang wala pa po. Yung SIDA po, ina-diskusyonan pa po sa Kongreso para palakasin, no? Make it stronger and give it more budget. So siguro pag lumabas na yan, yun na po, tutulong na yan po. Okay, pakipaliwanag nga, kasi kanina nabanggit nyo, 5,000 tons lang ang naani. Ang mga nakaani ho nito, ito yung mga merong klowa, mga maliliit ho na magsasaka ng tubo? No po, not necessarily po. Oo. Kahit yung may mga malaki, consolidated farm, Consolidated. kasama na sila lahat po. Kasama. Na po. So, ito po yung produce na buong industriya. Yes po, yes po. Pero Ito po ba mas mababa kumpara sa dati? Oh, yes. Oh, Ilan po more nga than dati? 90% po. 90%. So, paano niyo So, po nasabi na Mr. Lamata, na kakayanin ng industriya na supplyan yung pangangailangan o yung demand kung bumagsak ng 5 tons lang ang ani ninyo ngayon? Hindi kasi po, delayed lang po yung milling. Delayed in a sense na yung tubo po is still growing, it's still green. Okay? So, hihintayin nyo lang na lumaki ulit para ma-ani nyo as before.
Exactly po, exactly po. Alright. Mm. Twice- So yung pong advice namin sa mga planter po, maliit man o malaki, hintayin konti. Mga 2-3 linggo. Kasi tutubo pa yan tutubo pa. Twice a year ba yan o 3 beses sa isang taon ang ani? 1 year lang po. Once a every year. 12 months. O Every once a 12 year ako, lang po. oo. Makakatulong yung epekto naman ng La Nina, Sir Manuel. Puro ulan Hindi naman yun. po O hindi na Kasi mahabol. sobrang tubig po. Hindi naman siya tatamis. Yun, kailangan po Ganun ba yun? templado yung- Tumatabang po ang ang tinitimpla tubo pala yan, pag ano? sobra sa Oo. tubig. Ganun pala yun. Yes po. Pag sobra sa tubig ang tubo at matabang, anong epekto sa produksyon? Wala. Tubig yung in-harvest mo, hindi Hindi mo asukal. mabibenta. Hindi, mabenta mo naman, pero konti lang yung asukal ang laman. Matabang ang asukal. Ganun Tapos pala matabang yun. pa. Konti na Yes matabang po. pa. Yes, Tama-tama yes. doon sa mga umiiwas sa diabetes. Pero sandali Galing na. So, yung pong until the end of the year, ilang 3 buwan na lamang tayo natitira, meron pa ba kayong inaasahan na maaani pa natin? O wala na? Yes po. Hanggang June pa tayo po. June next year po ang harvest season. Okay. So, Lan, ang linawin ko lang, Sir Mr. Lamata, hindi ito nangangahulugan din na magkakaroon ng pagtaas ng presyo ng asukal sa mga pamilihan. Hindi po, kasi mukhang na-anticipate na po ng gobyerno natin, si DA Secretary at saka si Administrator Oscona, na magiging shortfall because of El Nino. Nag-angkat na sila. Yes. Umangkat na. So nandito na po yung imported refine, nandito sa bansa. That is to safeguard the consumers po. So wala tayong problema, dami tayong asukal. Lalo na Pero- sa demand para sa ngayong bear months, wala tayong problema doon. Wala po. Good. pero binabantay nyo rin kung gaano karami yung na-import at pabor ho sa inyo na ganito lang karami ang na-import natin. Yes, well, may prior consultation naman po si Secretary at saka si Administrator sa amin. We discussed the amount of imported refine. So okay naman yun po. Okay kami lahat. Gaano karami lang ho ba ang pinayagan? 240,000 tons po. Alright. 240,000 tons. Wala naman na tayong Opo. problema pagdating ko sa ating, kasi may mga nabalitaan kami dati na medyo marami ang pinipili, hindi na pinipili masyado yung sugar cane na asukal natin. Bakit? Di ba yung isang araw na nakausap natin ang isang administrador, Oo. di ba? May mga pumapasok may dito may mga Opo. asukal na mga artificial, di ba? Yung mga Magic sugar. Magic sugar, ganon. Yan po, in-address naman po ng Administrator Ascona. Sinampahan sila po ng SRA fees from, I think, 30 centavos, ginawa 30 pesos po. So tinaasan na Opo. lang. Yes po, tinaasan para Ma-discourage. hindi na sila. Medyo controlin na nila yung importation nila. Alright, Okay. sige. Good news kahit Salamat. pa paano. Oo. So wala tayo ha. Wala Mr. tayong Lamata, problema. maraming salamat po sa oras. Maraming salamat po sa iyong dalawa. Good Thank you. morning, Salamat sir. po. Good morning. Nakausap natin Sir Manuel Lamata, ang Pangulo ho ng United Sugar Producers Federation, mga kapuso.